So habang pinapractice po natin yung tremolo, yung double wah, pinapractice din po natin yung full fretboard na exercises. So maganda po minsan mag-start po tayo na mabagal habang nagwa-warm up pa po tayo. At hinahanap yung mga accent notes, yung mga tenuto, yung pwede po nating bigyan ng emphasis, ay nag-start mag-build up yung ating mapping. So hindi siya ganun kahirap talaga. 5 na main positions siya sa fingerboard within 12 frets. So kung 24 frets yung gitara mo ay uulitin mo lang sa upper side. Siyempre naman, medyo nakakailang po kasi liliit ng husto yung mga fret spacings. Pero pag nakabisado nyo na po yung mapping or at least meron kayong idea, ay mas madali na pong magtuloy-tuloy. Pero syempre, huwag nyo po gawin lahat agad ng positions. Kasi nakakalito po yan, promise. Again po, na-vlog na natin sometime before. Pili po kayo ng pinaka-favorite nyo, pinaka-hiyang sa inyo na position, and then start from there. Tapos, yun at yun lang din ang i-play nyo. Ang i-play natin. And then, mas madali po siyang i-piece together kapag kabisado nyo po yung isang position na favorite po ninyo. Minsan nagiging dalawa and then nagiging tatlo. Before you know it, 5 na po yung positions na napiplay nyo. And then, mas madali na po siyang i-transcribe sa fretboard. And then, mas madali din po siyang i-try eventually sa second set ng fretboard sa taas, sa 24th fret. Okay, siguro next vlog, try naman natin gawin itong mga concepts na to at itong techniques natin sa mas murang gitara. Ito po yung second set ng mapping exercise natin. Ito po ay galing sa pinakababa. Sorry, hindi po siya kita. Pero unti-unti po natin siyang inaakyat. So igapang lang natin kasama sa exercises yung paghahanap ng accent notes. Tsaka syempre pati yung mga sabit. Kasi part po ng shredding ay muting. Opo, for me mas maganda siya na may malakas at may mga mahinang parts. At saka, kung paano po isingit yung mga buwelo po natin. Tsaka yung mga little innovations natin katulad nitong attempt natin sa staccato na medyo sumablay po. Buti na lang at napakasarap pong gamitin ng tremolo nito. Kahit na up and down. Ayan. Isa po sa mga first gamit po natin na SEC24 na satin ay naka-high gain. Doon po sa Guitar Pusher, ako ba, maraming salamat po Guitar Pusher, napakabait po ninyo. Sa mga customers, kahit kanino po, na experience po natin.
So dahil na-play natin siya sa store, napakaganda. So in-name po natin siya, pinag-ipunan po natin. Actually, in-order po natin, kaya lang hindi po siya nag-arrive. Out of stock pa rin po yung brand new. Kaya napilitan po tayong kumuha ng second hand na sobrang okay naman po talaga. Ito po stock, galing po from the first owner. Napakaganda po ng setup after ibenta po sa mga customers. Yeah, this is very close to the factory setup. Hindi naman yata nila pinapakalaman yung frets pag bagong bili lang, unless ipagawa ng owners, pero from stock, siguro ibababa lang po yung strings or i-intonate lang, and then yun na po. Sobrang sarap gamitin. Napaka-stable po ng tuning nito. So usually po, hindi po tayo nagte-testing sa store o nagde-demo promptu ng naka-tremolo, kasi usually hindi po ganun kaganda yung stability ng stock na tuning ng mga ordinary na tremolos. Pero again, CPRS is amazing. Sa pinakamurang gitara po nila, napakaganda po ng stock na tremolo na setup. May separate vlog po tayo dyan, pero again, hindi po basta-basta sa tremolo lang nanggagaling yung magandang setup. Yung setup po ng magandang guitar na nagka-tremolo ay maganda po yung setup ng knot, maganda po yung frets, maganda yung intonation, maganda po yung tuners, yung design po ng headstock ay factors ng magandang gitara na may tremolo. Kahit na hindi po siya double locking, ito po ay non-locking na tremolo setup. Napakaganda po. Kahit hindi pa ganun kaganda yung playing natin, ang sarap na po niyong i-play ng dynamic. Yung mahina, papalakas, napakaganda po. Hindi po kayo masyado maiilang or mahihirapan kasi napakaganda ng setup niya galing sa factory. Masarap din po siyang gamitin kahit na high distortion, kahit na patong-patong yung mga delay. Kahit actually yung mga sabit, napakaganda pong pakinggan. Ang dali pong bawiin ng mga notes kasi nga ang ganda po ng stability ng tuning. Tsaka imaginein mo kung nawala siya sa tono, hindi mo kailangang i-unlock yung knot kasi nga walang lock. Tsaka yung tuners, standard PRS tuners lang to ha, hindi pa to locking, pero sobrang stable. Mas gusto ko to kasi hindi mo siya kailangang i-unlock. May ilang weeks na yata to sa akin, pero mabibilang mo sa kamay, hindi ko pa siya tinutono ulit. Sobrang tame, clinical nga yung tawag nila eh. Parang kinumbine yung magagandang DNA ng gitara. Parang super strat, parang Les Paul, tsaka parang strat na bolt-on, napaka-snappy. Medyo bilog yung frets kasi 10-inch radius, pero super shredder na. Tsaka syempre napaka-pogi, parang perfected na signature yung shape. And syempre yung quality control, hindi mo matatawaran. Kahit na anong aninag ng araw, kahit silip-silipin mo pa. Ay, quality po talaga. Hi guys, so ito testing natin ng manual double wah. Yes. Ayan guys, manual lang po. Ayan, pili po tayo ng pickups, adjust natin yung treble, and then start na po tayo ng alternate picking na exercise. Ng may tremolo at ng may economy picking po. Yes. So dapat po talaga intro to sweep picking ang economy picking. Kaya lang, chinambahan na natin kasi bakit hindi? Ayan, nakapagsingit po tayo doon ng brush sweeping, speaking at konting economy picking upstroke.
Yan, madalas po yung mga brush picking natin ang intro natin for legatos. Kasi po usually pababa talaga yung hand mo when you start on a pattern. Tapos sinisingitan natin ng konting muted na bar notes. Bar notes, so ano siya, mga one whole step down. Iba-bar natin from the main note. So medyo tunog sweep. Tunog, mas technical yung start. At the same time, it's a good way to find the main note, the first note, more accurately. So naging habit na po natin mag-mute from the left hand and also from the right hand sa palm. Maganda po siyang technique habang inaaral din po natin si staccato at pianismo. So ito po yung mga inaaral natin para mas malinis po pakinggan yung mga legato po natin at ostinatos. Syempre, usually mas malinis pakinggan kung babagalan natin ng konti or hihinaan natin ng konti. So kanya-kanyang technique yan kung ano sa tingin nyo mag-work para sa playing nyo, sa style. At sa notes, tsaka sa set of notes na gusto nyong ma-achieve. Again, advantage sa PRS SE C24 ay hindi po siya nawawala sa tono or hindi po siya lumalayo sa pinakatono niya. Minsan chinecheck po natin, nawawala ng konting-konti. Minsan 1 cent or 2 cents, pero bihirang-bihira. So you actually spend more time playing the guitar than tuning or setting it up. Ito naman po yung setup ng tremolo na gustong-gusto ko sa PRS SE. Ayan guys, may konting lundo. Para nahuhulog lang ng konti yung trem bar, yung whammy bar. Yung tipong tamang-tama lang yung friction tsaka yung play. Yes, nasabi ko na sa other vlog. Sorry, napadami na. Sarap po talaga kasi gamitin. Again, gustong-gusto ko may extra little vibration. Bago mo mag-start, labanan yung springs. At grounded po. Ayan, inayos po natin ng konti. Pasensya na po. Hindi pa po natin inaayos ng todo. Grounded yung isang patch cable. Kaya pag sumara po yung pag-apak sa ayun. Yun po yung nangyayari. Bukod po sa mga sabit, syempre, sumasabit din po tayo. Yan, sinadya nating hindi po i-edit yung mga sabit para makita po ninyo, makita po natin na tuloy-tuloy lang, especially pag practice. Wag po tayo masanay na humihinto pagka nagkamali. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po tayong hihinto kahit na makatulog po tayo. Isa rin po yan sa mga techniques na pinapractice po natin. Hindi po kasi pwede kapag may gig or performance, tapos ang galing-galing mo pero nagkamali kang isang beses, tapos titigil ka na. Hindi po siya magandang tignan or pakinggan. Ayun na, natsambahan po natin ito. Merong konting economy picking. Madalas ko po siyang gawin upstroke paakyat. It's also a technique for resting or preparation or vuelo. Para sa mga legatos or ostinatos, mas masarap pong i-alternate picking. Yan. So usually ganyan po yung technique natin. Brush picking pababa and then economy picking pataas. Bilang vuelo sa mga shred sa alternate picking. Okay, minsan nakakasawa po talaga pero ganun po talaga ang practice. Ayan, for me, ganyan talaga yung isa sa mga techniques. Kapag nagpa-practice, kailangan po ay magsawa ka kaka-practice. And then yung comfort ay susunod po. After mong magsawa, medyo automatic po na magiging komportable ka na sa ginagawa mo. Okay din na maging excited, pero hindi pwedeng sobrang taas ng heart rate mo pag tumutugtog. For me kasi mas prone yan sa mga mistakes. Parang pagtutoothbrush, excited ka ba mag-toothbrush? Nagkakamali ka ba usually sa pagtutoothbrush? So yun lang, yun yung mga analogy nagwo-work for me. Yung tipong nakakaantok na yung ginagawa mo. Yun po ang start na comfortable ka na playing the guitar. Parang sa work din po.
Yung sobrang inaantok ka na sa kakadrawing, yun po, yun ang isa sa mga signs na sobrang comfortable ka na in your drawing process. Pero syempre, may mga inaantok lang kahit hindi pa magaling mag-drawing. Syempre naman, excited po tayo na finally may PRS na po tayo sa basement studio. Kaya rin naman, napakasarap niyang gawin sa umaga kasi hindi siya nakakasira ng flow.